Good day everyone! Ipapatuloy po natin ulit ang Life of Joseph. Yun po, nandun na po ang mga kapatid niya sa Ehipto ay sabi po ni Joseph na sa alipin niya po na maghanda po ng pagkain para sabay-sabay po sila magkakapatid na kumain. Tapos nakakatuwa po kasi sunod-sunod po yung pagka-arrange na kanilang kapatid na mula panganay hanggang bunso po. Tapos, mababasa po natin sa chapter 45 na nagtapat na po si Joseph kasi hindi na po niya kaya, no? Tapos sinabi po niya na sa magkapatid na, ako si Joseph, ang kapatid niyo. Tapos hindi po makapaniwala ang lahat. Tapos yun po, umagulho si Joseph, umiyak po siya na malakas. Narinig po lahat ng mga nasa labas po. Tapos nung marinig ng mga nasa labas ay sinabi po nila kay Paraon na ang mga kapatid ni Joseph ay nandyan sa bahay niya. Nagkita na sila. Ganun po. Tapos, yun, sinabi ng Paraon kay Joseph na papuntahin ng kanyang family dun sa Ehipto para maligtas sa tagutom. No? Tapos nagpadala din si Paraon ng mga karwahe para sa sakyan ng mga bata at kay Jacob. No? At nagpadala rin si Joseph ng mga pagkain para hindi sila magutom sa kanilang paglalakbay papuntang Ehipto. Then, yun po, dumating yung time na nagkita-kita na po sila ng papa niya. Nagyakapan po, umiyak. Yun. Tapos, natuwa si Jacob kasi bago siya mamatay ay makikita niya ang kanyang anak na si Joseph. At sabi ni Jacob, thank you Panginoon dahil binigyan mo ako ng pagkakataon bago ako mawala ay makasama ko ang aking anak. Tapos yun po, nung namatay si Jacob ay inilibing po sa Kanaan kasi binilin po ni Jacob na pag siya namatay, ilibing siya dun sa Kanaan, dun sa lupang binili ng kanyang lolo po. Tapos yun, tinupad naman ni Joseph. Tapos nung namatay na nga si Jacob ay lalong natakot ang kanyang mga kapatid kasi inisip nila na baka nagtanim ng galit si Joseph sa kanila. Tapos pumunta ang mga kapatid niya dun sa bahay ni Joseph at humingi ng personal na tawad at nagpatira pa po sa harap ni Joseph at sinabing, handa kaming maging alipin mo. Tapos napakaganda po ng sinabi ni Joseph dito sa kanyang mga kapatid. Sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sino ba ako para makialam sa plano ng Panginoon? Oo, nagplano kayo ng masama sa akin. Gusto nyo akong patayin, gusto nyo ibininta nyo ako. Pero yun ay part ng plano ng Panginoon sa buhay ko para maging daan ng karamihan para mailigtas sa araw ng tagutom. Diba? Napakaganda. Napaka-positive ni Joseph. Hindi siya nag-isip na gumanti o magtanim ng sama ng loob sa mga kapatid niya. Naisip niya yung magandang way, yung magandang plano ng Panginoon. Diba? Tapos sinabi ni Joseph, huwag kayo mag-alala, susustintuhan ko kayo ng pagkain pati mga anak ninyo. Diba? Ganun kabait si Joseph. Tapos, ano po ang aral na makukuha natin sa buhay ni Joseph? Diba, ang dami niyang bad situation na nangyari. Pero nabasa din po natin na sa bawat bad situation ng kanyang buhay ay hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Kasama niya po ang Panginoon sa oras ng bad situation. At sa magandang situation din po ay kasama din po niya ang Panginoon. Katulad po nung ibininta siya ng
bininta siya ng kapatid niya. 'Di ba, bad situation po 'yun. Pero, naging maganda dahil po naging daan para papunta sa Ehipto. Pagdating sa Ehipto, bininta po siya ng mga nangalakas kay Potiphar, ang naging kapitan ng palasyo. Tapos po, naging maganda po yung sitwasyon niya doon kasi pinamahalaan po siya ng mga ari-arian at palasyo ni Potiphar. Bad situation po nung natempted po siya at ginawan po ng kwento ng kanyang asawa ni Potiphar na gusto siyang halayin at kaya nakulong si Joseph. Pero nandun pa rin po ang Panginoon, kasama pa rin ni Joseph ang Panginoon sa bilangguan. Naging maganda po ang naging result kasi po na nabilanggo po yung dalawang opisyal, no? Dahil doon po sa panaginip ng dalawang opisyal ng hari ay naging dahilan din po para matulungan ng tagapagsilbi ng alak si Joseph na makalabas. Dahil din po sa panaginip ni Paraon ay nakalabas si Joseph. At naging dahilan na naging maganda kaya naging gobernador siya dahil sa kanyang angking talino na binigay ng Panginoon sa kanya. Hindi po nawalan si Joseph ng tiwala sa Panginoon. Wala po tayong nabasa na nagreklamo siya. Di ba po? Sa bawat bad situation niya ay he always think na God is with him. Kasama niya. Sa oras ng kagandahan din, sa magandang sitwasyon, he always think God is kasama niya. Ganon din po tayo. Sa bad situation, kasama natin ang Panginoon. Sa good situation, kasama din po natin ang Panginoon. Kaya po sa family, hindi maiwasan ang mag-away, mag-alitan, magtampuhan, pero kailangan natin maunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yun. Kasi ang bawat isa, ang bawat membro ay gagamitin ng Panginoon patungo sa kanyang plano. Kaya huwag tayo magtanim ng sama ng loob, lalo na sa family natin. We love our family. Based on my own experience po, I share po ng konti. Lumaki din po ako na medyo magulong family. No, si Papa, nagiinom, tapos nag-aaway sila. Katagalan po ay I'm so thankful at naunawaan ko na kung bakit ako binigyan ng ganung klaseng family dahil doon ay papalakasin ng Panginoon ang aking pananampalataya sa Kanya. Ang magiging daan na kung bakit ako magtitiwala sa Kanya ng buong puso ko. Kasi siya yung tunay na nagmamay-ari ng buhay ko. Kaya, I love my family. I'm so proud I got family. Na kahit ganun sila, ay mahal na mahal ko sila. At hindi ko sila ipagpapalit kanino man. Dahil God gave me this kind of family, God trust me na kaya ko silang dalhin sa Panginoon. Kaya po huwag tayo magtanim ng sama ng loob, lalo na sa family natin. Dahil meron din silang nagagawang mabuti sa mga buhay natin. Dahil kung wala sila, hindi tayo makakarating kung anong mayroon tayo ngayon. Naging daan po sila. Yan lang po. At thank you.